So, alam naman natin, hindi nag-press con ang kumare kong hitad. Nasaksakan ng sinungaling. Kaya yung nakita niyo yung muka, magang-magana. Na magana yung muka, na manas-nas, kakasinungaling na ginagawa. Anyway, no, hindi siya nag-press con ngayon. Siguro nga wala pang script. Di ba? Hindi pa alam kung paano pagtatakpan. Yung ginawa niyang paninira din kay VP Sara. Remember no sinabi niyang, si VP Sara po pala ang source ng mga fake news. Paano ngayon? Paano mo babawiin yan? Paano babawiin yung sinabi mo na si Inday Sara ang source ng mga fake news, nagpapakalat ng fake news tungkol dyan sa di umano'y paninira kay Kokak, ang asawang pangit ni Bonget. Nakailang fake news ka na? Hindi ka ba nagsasawa? Hindi ka ba nahihiya? Tas ngayon naman, okay, tinry nyo yung passport issue ni Gibo Chodoro. Wala kaming pakialam kay Gibo. Ako personally, sa ngayon, wala akong pakialam. Ipaliwanag nyo kung ano ang nangyari diyan sa Amerika at ang involvement ni pangit na Kokak na asawa ni Bonget. Asawa yan ng presidente. Kailangan malaman ng taong bayan at maparusahan, mapanagot ang dapat na managot sa pangyayari niyan. Sige po, wala akong pakialam kahit 10 ang passport mo. Kahit anong yung nasyonalidad mo, wala sa akin yan. It's either tatanggalin ka sa trabaho bilang defense secretary or papanatilihin ka pa rin dyan dahil alam mo naman ang administrasyon na ito, sanay ito sa mga illegal. Diba? Power tripping ito eh. Feeling law, feeling above the law. So, mahirapan na kayong pasinungalingan ito. Well, not unless kung sasabihin nyo na DDS yung nag-report. DDS yung nag-report, okay? Na police officer dyan sa LA. O kung sasabihin nyo, fake news ang Amerika. Di ba nakakataka kasi? Ano ba? From Pinas ba? Di ba? Nag-export ka ng drogation sa Amerika? Or sa Amerika ka umorder ng drogation mo? Pag nagta-travel ka, lagi kang may dala? Di ba? I mean, saan galing yung pambili mo? Kasama ba sa budget mo yan pag lumalabas kayo ng bansa? Katulad si Ngagba, every time lumalabas ang bansa yan, 1 billion mahigit ang budget niya para sa isang taon na paglabas-labas siya ng bansa, na wala naman siya napapala. Actually, tayo walang napapala. Siya lang ang nag-enjoy sa travel niya. Ano kasama ba sa travel expenses nyo? Yung mga bisyo nyo? Sagot din ba ng taong bayan ang coke na tinitira nyo? Oh my God! Ang mga mainstream media, ano nangyari? Itong jutang ng Channel 7 na to, binalita tapos binura. Bakit? Kasi yung executive ng GMA, kasama ni Kokak, nagbabangag din ba yan? Ngiwi din ba yan? Diba? Oh, may gulay. Kailan ng press con, Mare? Okay. Kaya lang, ang tanong, kung magkakaroon ng press con, meron kayang katulad ni Aiden na malakas ang loob na magtatanong tungkol dyan sa issue ni Kokak. Kakapal na mukha, isisingit nyo ngayon si Gibo. Wala kaming pake kay Gibo. Diba? Ang sagutin nyo, tanong ng taong bayan. Ikwento nyo kung ano nangyari dyan, bakit walang report. Ang biyaheng yan noong March sa Amerika ay hindi naman yan private. Yan ay official. Okay? Official lakad yan. Dahil official event ang ginawa nyo dyan. Pondo ng taong bayan, pondo ng gobyerno yan. So ano nangyari? Bakit nyo binababoy, okay, ang event, okay, na government funded? Ang kakapal ng mukha nyo. Chutang, biro mo, sinabayan nyo ng drogation party? Yung event na funded ng government? Oh my God. Kakapal mga jutang Januaries na to. Oy, Mare! Bagay, walang hiya to eh. Gusto ko lang talaga malaman kung anong pamilya meron ka.
kung anong klaseng pamilyang meron ka. Sabagay, sa kapal ng mukha nito, manas na nga mukha, di ba? Sa sobrang manas ng mukha mo, hindi ka na talaga nakakaramdam ng kahiyan. Tandaan mo, Mari, sinabi ko, pagkatapos ng career mo, magiging parang si sundalong kanin ka. Magiging parang patay gutom na walang kwentang tao ka na sa paningin ng mga Pilipino. Mark my word, honey.